Noong February 4, 1982, maaga pa lang ay nag-aasikaso na si Mr. Wong ng mga gamit niya pantrabaho. Isa siyang construction worker at ang duty niya noon ay sa Shingmun River na matatagpuan sa Shatin sa Hong Kong. Dahil noong mga taon na to ay ginagawa nila yung bridge ng ilog. Medyo may kalayuan to sa bahay nila kaya maaga siya nag-asikaso. Agad naman siyang umalis kaya kahit traffic ay hindi naman siya na-late sa trabaho. Pagdating niya dun sa site, nakita niya na yung mga katrabaho niya nagtatawanan, yung iba kumakain, at yung iba naman ay nag-aasikaso na ng gawain nila. Kaya ang ginawa ni Mr. Wong ay nagsimula na rin siyang magtrabaho. Sa makalipas na ilang oras nila dun sa bridge, napansin nila Mr. Wong na medyo maganda yung panahon nung araw na yon. Medyo tirik yung araw at mabagal lang yung takbo ng tubig dun sa ilog. Kaya naman nung break time nila ay dun na sila kumain sa bridge. At habang kumakain si Mr. Wong ay hindi niya maiwasan tumingin sa tubig sa ilog. Dahil may napansin siya ditong bagay na nagpakilabot sa kanya. Nung una iniisip niya baka manika lang to, kaya naman pinagpatuloy niya lang yung pagkain niya. Pero sa patuloy na pag-agos ng tubig sa ilog at papalapit na rin ang papalapit sa kanya yung bagay na to, ay hindi niya maiwasang huminto sa pagkain at titigan yung bagay na to. At nung malapit na ito sa kanya, ginawa niya, binaba niya yung pagkain niya. Dumapa siya dun sa bridge para mas makita niya yung bagay na to at kinilabutan siya sa nakita niya. Noong mga oras na yun ay sigurado na siya na pugot na ulo ng tao yung inaanod na to sa ilog. Hindi napigilang sumigaw ni Mr. Wong. Sinabi niya to sa mga kasamahan niya. Nakarating naman kaagad to sa supervisor nila na silang tumawag ng mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, dumating yung mga pulis. Sinikap nilang i-recover yung ulo na to at doon nga nila nakumpirma na ulo ito ng isang babae. Wala pang isang oras ang lumilipas ay ipinalabas na kaagad to sa lahat ng news outlet sa Hong Kong. Naging red alert ito sa lugar. Maraming pulis ang umikot dun sa ilog at sa bridge para hanapin yung iba pang parte ng babae. At kinabukasan ay nakita naman nila yung mga putol na paa nito na nakatali pa sa isa't isa. Noong mga sumunod na araw natagpuan yung kamay niya, katawan, na ang katawan nito ay hinati sa 7 piraso. Hanggang sa hindi na nga naiwasan ay nabalita na nga to sa buong mundo. Marami ng mga malalang krimen ang naganap sa Hong Kong, China, pero ang gumawa ng mga krimen sa kwento na to ay ang tinuturing na the most notorious serial killer in Hong Kong history, na mas kilala rin na tinatawag na the Rainy Night Butcher dahil tuwing umuulan lang siya pumapatay. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Matapos nga nilang matagpuan yung putol-putol na katawan ng babae dun sa ilog, ay napakaraming mga pulis ang iniatang nila sa pag-iimbestiga sa kaso na to. Nape-pressure din yung mga pulis sa media dahil halos araw-araw ay binabalita nila to na kung ano na kayang balita sa investigasyon patungkol dun sa babaeng putol-putol ang katawan na natagpuan sa Shingmun River. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, ilang linggo at ilang mga buwan na wala man lang sila nakukuhang lead na kung sino kaya ang gumawa ng krimen na to. Hanggang sa dumating na nga yung araw na kinakatakot ng mga tao maging ng mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso na to. Noong May 31, parehong taon 1982, ay nakatanggap ng report ang mga pulis na may nakita daw na isang sako sa Tai Hang Road. 20 kilometro ang layo nito sa Shingmun River at ang laman ng sako na to ay putol-putol na katawan ng isang babae. Isa to sa kinakatakot na mangyari ng mga investigador dahil hindi pa nga sila nakakakuha ng lead patungkol dun sa babaeng natagpuan sa Shingmun River at ito may bago na naman sa Tai Hang Road. Pero may nakakakilabot na mga bagay na natagpuan yung mga pulis patungkol dun sa putol-putol na katawan ng babae na nasa sako sa Tai Hang Road dahil yung dibdib ng babae na to ay kinuha nung pumatay. Bukod pa dyan ay wala na rin yung maselang bahagi o are nitong babae. Mukhang hiniwa rin ito at kinuha o kinain nung pumatay. Ngayon ay hindi alam ng mga pulis kung paano nila isasa publiko yung balita na to. Dahil sa ganitong uri ng krimen ay hindi malabo na ulit-ulitin ito nung pumapatay. At hindi nga sila nagkamali. Lumipas pa lang ang mahigit sa 2 linggo, nung June 17 parehong taon, ay may natagpuan na namang sako ng bigas sa Tai Hang Road. At kapareho nung una ay may laman itong putol-putol na bahagi
ng isang tao. Ang nakakatakot dito ay wala na yung mga laman loob nito. Lumipas ulit ang 2 linggo, July 2, 1982, ay may natagpuan na namang sako ng bigas sa Taihang Road at kapareho ng 2 unang sako ang laman nito ay putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Lahat ng mga biktima na to ay pare-parehong babae at alam ng mga pulis ay hindi magtatagal ay masusundan to. Sa makalipas na ilang mga araw, ilang mga linggo, ay high alert yung mga pulis sa bawat sulok ng Hong Kong. Bawat street ay may nagpapatrol na mga pulis. Takot na rin lumabas yung mga tao kahit pa may sikat ng araw sa takot na baka sila na yung mga magiging susunod na biktima. Sino kaya ang maaaring makagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen na yung ilan sa mga babae na to, yung iba ay walang dibdib, walang ari, walang laman ng loob at putol-putol pa yung katawan ng mga to. At hanggang dumating na nga yung araw na hinihintay ng mga investigador sa kaso na to. Noong August 17, 1982 ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa manager ng Mongkok Shop. Ito ay shop kung saan pwede ka magpa-develop ng mga picture. Ang sabi ng manager na to sa mga pulis, may lalaki daw na lumapit sa kanila at nagpa-develop ng mga picture. At nung na-develop na nila to, ang laman nito ay mga picture ng mga babae. Noong una akala nila ay mga picture ito ng mga nagtatalik na magkasintahan. Pero sa patuloy na pag-develop nila sa mga picture na to, ay nakakita na sila ng mga picture ng babaeng putol-putol yung katawan. May dibdib, mga paa, mga kamay, at meron pang mga ulo. Walang sinayang na segundo yung mga pulis, agad sila nagpuntahan sa Mongkok Shop. Pero napag-alaman nila dito na walang iniwan na pangalan o address yung nagpa-develop ng mga picture na to. Kaya ang ginawa nila ay naghintay sila na bumalik yung lalaki nagpa-develop nito para pick upin yung mga picture na pinadevelop niya. At makalipas nga ang ilang oras ay dumating na nga yung lalaki na to. Pagpasok pa lang nito ng pintuan ay pinalibutan na kaagad siya at kinapitan ng mga pulis. At nakumpirma nga ng mga technician sa Mongkok Shop na siya yung nagpa-develop ng mga picture. Tinanong siya ng mga pulis kung bakit siya mayroong mga picture ng mga bagay na yon. Ang sabi niya yung kaibigan niya daw ang nakakaalam. Inutusan lang siya ipa-develop nito at ngayon ay pipick upin niya yung mga picture na to at dadalhin niya sa kaibigan niya nagtatrabaho sa barko. Ang ginawa ng mga pulis ay sinamahan nila yung lalaki na to para ituro sa kanila kung sino yung kaibigan niya nagtatrabaho sa barko na maaaring siya na din yung gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ang pangalan ng lalaki na to na nagpa-develop ng mga picture ay Lam Corwan, 27 taong gulang at isang taxi driver. Dinala ni Corwan yung mga pulis sa isang lugar na kung saan sinasabi niya magkikita sila ng kaibigan niya. Pero sa paglipas ng ilang mga oras ay walang dumadating na ibang tao dito. Ang hinala ng mga pulis ay si Lam Corwan ang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen na to. Kaya't ang ginawa nila, kinuha nila yung address nito at nagpuntahan kaagad yung mga pulis dito. Dito ay napag-alaman ng mga pulis na kasama ni Lam Corwan yung kapatid niya, yung tatay niya. Kaya't inaresto rin nila yung mga to. Sa paghihinalang kasangkot sila sa mga krimen ni Corwan. Pinuntahan ng mga pulis yung kwarto ni Corwan kung saan kasama niya yung kapatid niya ditong natutulog. Hinalungkat nila yung mga gamit nito at napag-alaman nilang napakaraming mga pornografiyang magazine sa kwarto nito. Wala silang ibang makitang libro dito kundi mga magazine na patungkol sa pornografiya at ilan ding mga librong patungkol dito. Sa paglilibot nila sa bahay nito ay wala silang makitang ebidensya na maaaring magturo kay Corwan at sa pamilya nito na sila ang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Nung oras na yon, maaaring nagsasabi nga ng totoo si Corwan na ang kaibigan niya nga talaga ang may-ari ng mga litrato na yon. Hanggang yung isa sa mga babaeng forensic agent ay may nakitang malaking box sa ilalim ng kama ni Corwan. Nakalak ito, kaya naman pinilit nila si Corwan na buksan ito dahil ayaw talaga niya itong buksan. At nung binuksan niya to ay tumambad sa mga pulis ang mga bagay na kailanman ay hindi nila makakalimutan sa buong karir nila. Sa sobrang lala at sela ng mga bagay na nakita nila dun sa box ay hindi nila pinayagan yung mga babaeng pulis kahit pa forensic agent na babae na makapasok dun sa kwarto. Dahil dito ay nakakita sila ng garapon na may mga maselang bahagi ng babae. May mga litrato rin dito ng mga babaeng putol-putol yung katawan. Pero lingid lang sa kaalaman ng mga pulis ay nagsisimula pa lang nilang matuklasan ang ituturing na pinaka nakakadirit, pinakamalalang krimen na nangyari
sa kasaysayan ng Hong Kong hanggang ngayon. Pinanganak si Lam Kor Wan noong May 22, 1955 sa British Hong Kong. Ang tatay niya ay nagtatrabaho sa petroleum company sa Brunei at dito ay nakatira sila sa dormitoryo ng kumpanya. Noong 1962 ay bumalik sila ng Hong Kong kung saan nagsimulang mag-aral si Kor Wan. Ang totoo niyang pangalan ay Lam Kwok Yu. Naging maayos naman at simple yung buhay nila hanggang noong 1970 nung nagtayo yung papa niya ng tindahan ng motorsiklo ay pinilit siya nitong dito magtrabaho. Pinagsasabay niya yung pag-aaral at pagtulong sa tindahan ng tatay niya at dahil dito ay bumaba yung mga grado niya sa eskwelahan at naging dahilan din ito ng hindi pagkakaintindihan ni Kor Wan at ng tatay niya. Dahil nga nai-stress siya dahil sabay yung trabaho niya at pag-aaral, kasabay nito yung pressure ng mga magulang niya kung bakit bumababa yung mga grades niya. Hanggang noong 1973 ay nagkasagutan sila ng tatay niya at pinalaya siya sa bahay nila. Makalipas ang ilang buwan ay inaresto si Kor Wan dahil nang hipo ito ng babae sa isang street sa lugar nila. Ang sabi pa ng babae ay tinutukan siya ng kutsilyo ni Kor Wan. Nakulong siya ng mahigit sa 3 buwan dahil dito. Dinala siya sa psychiatric hospital at nung na-discharge siya ay umuwi siya ulit sa kanila at dito ay napansin na ng mga magulang niya yung kakaiba nitong kinikilos. Maging yung kapatid nito ay sinisilipan niya na. Kinausap nila to na wag na itong ulitin o gawin kahit pa sa ibang babae. Kinausap nila to ng masinsinan at mukhang nakinig naman ito dahil hindi na ulit ito na ulit. Hanggang noong 1978 ay nakakuha ng cab license si Kor Wan o pagiging taxi driver at mula nito ay ito na yung naging trabaho niya. Ang biyahe niya ay palaging gabi dahil mas gusto niya to tahimik, hindi mainit at dito na nga napansin ng nanay niya yung kakaibang inaasta ng anak niya. Hindi ito nagpapalit ng damit, hindi ito naliligo, ilang bagay na mapapansin sa isang depressed na tao. Marami ring mga magazine patungkol sa pornografiya yung anak niya, bagay na hindi niya naman makontrol. Kaya naman, pinabayaan niya na lang to. Ang kaso nga lang, lumala ito ng lumala. Halos araw-araw ay bumibili ito ng panibagong magazine. Sinubukan nila itong sawayin pero wala din silang magawa. At maaaring pagiging obsessed ito sa pornografiya ay ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Nung madaling araw ng February 3, 1982, si Chan Fung Lian, 22 years old, isang nightclub dancer, matapos nito makipag-inuman kasama ang mga kaibigan niya sa Chinese Palace Nightclub and Restaurant sa Kimberley Road sa Hong Kong, bandang alas 4 ng madaling araw, ay lasing na itong sumakay ng taxi. Mula nun ay hindi na ulit siya nakita dahil yung taxi na sakyan niya ay minamaneho ni Lam Kor Wan. Ayon mismo kay Kor Wan ay ganito yung nangyari nung gabi na yun. Nung pumara sa Chan Fung Lian sa kanya ay lasing na lasing ito na sumakay sa taxi niya. Ilang minuto pa lang silang bumabiyahe ay nag-request na itong ihinto yung taxi dahil nasusuka daw siya. Kaya naman hininto ni Kor Wan yung taxi, lumabas si Fung Lian at nagsimula na nga itong sumuka. Makalipas ang ilang minuto nitong pagsuka ay bumalik naman ito sa taxi at sinabihan nito si Kor Wan na bumalik daw sila sa Chinese Palace Nightclub at babalikan niya daw yung mga kaibigan niya. Makalipas ang ilang minutong pagbiyahe ni Kor Wan pabalik dun sa restaurant at nightclub ay nag-request na naman si Fung Lian na wag na daw pala silang bumalik dun sa nightclub, uuwi na lang daw siya. Dito, nagsimula mag-init yung ulo ni Kor Wan. Ang ginawa niya, hininto niya yung taxi, kumuha siya ng wire at sinakal niya si Fung Lian hanggang mawalan ito ng malay. Nung nakita niyang hindi na pala to humihinga ay nataranta siya at hindi niya alam yung gagawin niya. Kaya't naisip niyang iuwi na lang to sa bahay nila. Itinago niya yung bangkay nito sa ilalim ng sofa nila. Mag-aalas 5 na yun ng umaga, hindi na siya natulog, hinintay niyang makaalis yung mga kasama niya sa bahay, papunta sa trabaho at sa eskwelahan. At nung mag-isa na lang siya, ay kinuha niya yung bangkay nito. Pinasok niya sa kwarto niya, inihiga niya sa malaking trapal, hinubaran niya at nagsimula niya tong picturan. At dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya sa bangkay nito, ay chinap-chap niya to, binalutan niya ng dyaryo, nilagay sa magkakaibang plastic at itinapon niya sa Shingmun River na siyang natagpuan ng mga construction worker yung ulo nito na palutang-lutang sa ilog. Nung pumutok na yung balita na nakita na yung iba't ibang bahagi ng katawan nito sa Shingmun River, ay natatakot si Kor Wan na baka may nakakita kay Chan Fung Lian na sa taxi niya to sumakay. Pero sa paglipas ng mga araw, mga linggo at ilang buwan,
ay wala namang pumuntang mga pulis sa bahay nila at mukhang walang nakakita sa kanya. Hanggang sa naisip ni Corwan na tarantang-taranta siya nung napatay niya yung unang babae na yun. Naisip niyang dapat pala pinicturan niya to ng pinicturan. Dapat hinawakan niya, dinamdam niya yung katawan nito. Kaya't dito niya naisip na gawin to ulit. Nung May 29, alas 5 ng madaling araw, ay pumara at sumakay sa taxi niya si Chan Wan-kit, 31 years old at nagtatrabaho bilang isang cashier. Dinala siya ni Corwan sa isang liblib na lugar. Pinosa siya nito at tinakot na huwag mag-iingay dahil papatayin siya nito. At dito ay sinakal na nga siya ni Corwan ng isang wire hanggang sa hindi na ito humihinga. Kagaya ng una, inuwi ni Corwan yung bangkay nito, tinago sa sofa, at nung nakaalis na lahat ng tao sa bahay nila, dinala niya to sa kwarto nila, inihiga niya sa malaking trapal, at dito ay pinicturan niya to at pinagsamantalahan na siyang kauna-unahang beses na makipagtalik ni Conwar, at ginawa niya to sa isang bangkay. Bumili siya ng surgical scalpel na siyang ginamit niya sa paghiwa sa dibdib nito. Pati sa maselang bahagi nito o sa ari niya, nilagay niya to sa isang garapon. Nilagyan niya ng rice wine at ilang mga chemical para ma-preserve ito, at itinago niya to sa box na nakalagay sa ilalim ng kama niya. Pagkatapos ay kinuha niya yung electric saw na meron sila. Pinaghiwa-hiwalay niya yung katawan nito na sa bawat parte ng katawang natatanggal niya ay pinipicturan niya ito isa-isa. Pagkatapos ay nilagay niya to sa sako ng bigas at iniwanan niya sa Taihang Road na siyang natagpuan ng mga taong nakatira dito. Makalipas ang mahigit sa 2 linggo noong June 17, 1982, bandang alas 4 na madaling araw ay naisakay niya naman si Leung Sa-wan. Gaya ng una, sinakay niya to gamit ang wire, dinala niya sa bahay nila sa ilalim ng sofa. Nung mag-isa na siya, ay ginawa niya ulit yung kagaya ng ginawa niya sa mga nauna niyang biktima. Ang pagkakaiba lang ay nag-set up siya ng automatic camera na kung saan segundo itong kumukuha ng litrato na nakatapat kay Corwan habang kinachap-chap niya yung katawan ni Sa-wan. At nakuhaan pa nga dito nung kinuha niya yung bitukan nito at sinubukan niyang tikman na isinuka niya naman. Ganito rin yung ginawa niya kay Leung Wai-sung noong July 2, 1982. 17 taong gulang naman na babae na siyang naging huling biktima niya. Dahil noong August 17, 1982 ay sinubukan niyang ipa-develop yung mga picture na to sa Kodak shop na siyang nakita ng mga technician dito. At yung manager ng Mongkok shop sa tabi nito ay silang nagsumbong sa mga pulis. At dito na nga nila nakita yung napakaraming litrato na kuha ni Corwan sa 4 na mga babaeng na biktima niya. Sa sobrang lala ng mga picture na to, walang babaeng pinayagan sa korte dahil pinakita dito yung mga picture na nakuhaan niya habang kinikwento ni Corwan kung paano niya to ginawa. Libo-libong mga tao ang nagtitipon sa labas ng korte tuwing may hearing si Corwan sa sobrang galit at gusto nila itong makita. Naisama pa nga sa hearing yung tatay ni Corwan pati yung kapatid niyang kasama niya sa kwarto, pero napatunayan din naman na wala silang kinalaman. Dinagdag pa ni Corwan na gusto niya lang daw ginagawa yung mga ganitong krimen kapag malakas yung ulan dahil mas komportable siya dito. Ilang mga garapon ang nakuha nila sa ilalim ng kama nito. Yung iba ay may lamang mga dibdib, are, laman loob at iba't ibang bahagi pa ng katawan. Sinabi niya ding sinubukan niya tong kainin pero hindi niya daw ito nagustuhan. Tinanong din siya kung bakit niya to nagawa. Ang sabi niya lang ay gustong gusto niya lang daw makaramdam ng laman ng babae. Nasintensyahan siya ng death penalty by hanging pero naibaba ito sa life imprisonment nung na-abolish yung death penalty sa Hong Kong noong 1993. At hanggang ngayon ay nasa Shek Peak Prison pa rin siya at patuloy na nabubuhay sa selda niya. Ang kwento na to ay ang isa sa mga pinakamalalang krimen hindi lang sa Hong Kong, maituturing itong isa sa mga pinakamalalang krimen sa mundo. Marami siguro sa inyo ang hindi pa naririnig ang kwento na to, pero may ilan na mga movie o palabas ang nahihango sa kwento ni Lam Corwan na hanggang ngayon ay tinuturing na the most notorious serial killer sa Hong Kong. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys, at shoutout nga pala sa mga nagsisend ng super thanks sa channel natin, maging sa mga viewers na nag-join sa membership natin. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.